Nabasa ko itong comment ni Coco Pimentel tungkol sa nangyayari ngayon sa Senado. Actually, itong comment na ito ni dating Senador Coco Pimentel, hindi lang siya ang nagko-comment ng ganito. Actually, marami na yan. Kahit si dating Senador Dick Gordon, nabasa ko ganyan din yung comment niya. At napanood ko rin yung interview sa kanya. Ha? Ang common nilang comment sa nangyayari ngayon sa Senado, nakakalungkot anya na talagang sirang-sira na ang reputasyon ng Senado. So kailangan talagang may magsakripisyo. Kung gustong maibalik yung kung nagmamalasakit sa ah, reputasyon ng institusyon ng Senado, kailangan may magsakripisyo. At kung may kinakailangang magsakripisyo, ito ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan yung common nilang sinasabi. Parang yun yung unsolicited advice nila kay Alan Peter Cayetano. Kaya lang ang problema kasi nito, si Alan Peter Cayetano kasi wala eh. Ha? Kahit anong advice ng marami, mga respetadong personalidad na ang nagsasalita para matigil na itong gulo sa Senado, maibalik yung reputasyon ng Senado bilang institusyon. Ang problema kasi dito kay Cayetano, wala eh, walang delikadesa. Yan ang problema. Yan ang problema. Wala, hindi naman pakikinggan ni Cayetano kung man ang sabihin ng kahit ng mga respetadong tao. Ha? Ang tingin niya kasi, ang tingin ni Cayetano, tama ang ginagawa niya. Ang tingin ni Cayetano, sila ang ginugulo. Hindi siya ang dahilan ng gulo. Sila daw ang ginugulo. Yan yung problema. Ito yung eksaktong sinabi ni Coco Pimentel, mga kabunyog. Sabi ni Coco Pimentel, nag-volunteer ka to be a leader ng chamber mo. Tapos, ang chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So, baka maisip mo na, open quote, hindi pala ako para rito. Ibigay na natin ito for the good of the chamber, hindi yung for my own good. Kumbaga, ang pinapatungkulan dito ni Coco Pimentel, malinaw naman, si Alan Peter Cayetano. Yung sabi ni Coco Pimentel, yung napili ka bilang leader. Kaya lang, habang tumatagal, lalong nagiging magulo ang Senado. So, dapat ma-realize mo na rin na sa nangyayari, wala nang nagagawa ang Senado, ang upper chamber, puros na lang away, magulo. So, maganda maisip mo na rin, baka mas tama na ibigay niya na lang ang pwesto sa iba. Ibigay niya na lang ang pwesto sa iba. Yung tipong Senate President na unifier. Ibig sabihin katanggap-tanggap sa mas marami ng mga senador. Malinaw naman si Alan Peter Cayetano ang pinagmumulan ng gulo. Lalo pa bawat galaw, bawat ginagawa ni Cayetano ay lalong nagki-create ng paglala ng gulo. Hindi nagno-normalize ng sitwasyon ng Senado, kundi lalong nagpapalala. Lalo na itong mga iniisip ni Cayetano sa susunod na mga araw, hindi ito magpapanormalisa ng sitwasyon ng Senado. In fact, lalo pa itong magpapalala. Ang bawat statement na binibitiwan ni Cayetano, araw-araw halos nagla-live siya. At ang kanyang mga statements ay hindi naman nagpo-promote na mapabalik na sa normal ang sitwasyon ng Senado. Ang mga statements niya at mga pinaplano, ang mga sinasabi niya, lalong nagpapalala ng dati ng malala na sitwasyon ng Senado. So tama itong sinasabi ni Senador Coco Pimentel. Mukhang kailangan na ni Cayetano mag-isip na okay, napili siyang leader, pero mukhang siya ang cause, siya ang dahilan ng gulo sa Senado. So baka mas maganda magsakripisyo na siya
ibigay niya na lang sa iba. Sa iba na pwedeng unifier. Hmm? Actually, mayroon ng formula na pinopropose diyan. Kung ayaw ng mga senador kay Soto dahil masyadong identified si Soto na kalaban ng mayorya, at si Cayetano naman ay hindi rin naman tama na maging Senate President dahil kalaban din naman ng iba. Baka mas maganda na maghanap na ng Senate President na katanggap-tanggap kung hindi man sa lahat, kundi sa karamihan ng senador. Kaya nga pinopropose si Win Gatchalian. Kasi si Win Gatchalian, hindi naman ganun ka diehard na anti-Duterte, hindi rin naman ganun ka diehard na pro-Marcos. Parang pwede siyang maging unifier ng Senado. Kung ayaw nila ng grupo ng ibang mga senador kay Soto, itong iba naman ay ayaw din kay Cayetano dahil grabe na nga ang kaguluhang dinadala sa upper chamber, maghanap na ng unifier. Pero paano magkakaroon ng paano magmo-move forward ang Senado? Kinakailangan munang may magsakripisyo. At ang nasa posisyon diyan para magsakripisyo sana ay si Cayetano. Dapat ma-realize niya na kailangan niya ng magsakripisyo, mag-resign na siya para matahimik na ang lahat. Maibalik yung nasisira ng reputasyon ng Senado. Ang imahe ng Senado, magulo. Pag tinanong mo ang sino mang tao, anong masasabi niyo sa Senado ngayon? Ang siguradong masasabi, yung one word na magdi-describe ng Senado ngayon, magulo. At sana ma-realize na yan ni Cayetano. Kaya lang, ang problema lang talaga, hindi ganun si Cayetano. Walang delikadez. Makapal ang mukha ni Cayetano. Actually, dati sinasabi natin, worst na Senate President, si Chis Escudero. Pero sa nakikita mo ngayon, mukhang ito na yung worst. Hindi worst na president si Chis. Pero kung titingnan mo ngayon, ito na yata yung worst na president ng Senado, itong si Cayetano. Kaya lang, yun na nga ang sinasabi natin, sa halip na ma-realize niya na siya yung cause ng kaguluhan sa Senado, hindi. Pinapanindigan kasi ni Cayetano, hindi daw sila ang nanggugulo, sila daw ang ginugulo. Yan yung yung recognition sana na baka mas maganda magsakripisyo na at magsakripisyo na siya, ibigay niya na kung kanino acceptable sa mas maraming senador. Kumbaga para makamove on na ang Senado. Wala lagi na lang lumalala ang away. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan, sa totoo lang, yan ang problema ngayon ng Senado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.